Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at hilingin natin na patuloy niyang buksan ang ating mga tainga upang sa gayon ay makapagpuri tayo at kayo din makapagbigay inspirasyon sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita. Kung kaya't sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa, kapayapaan, pinupuri ka't ipinagtaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu
sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang mga tandang mangyayari sa pagdating ng Panginoong Diyos, na ang mga inaayawan at nangangailangan ay kakalingain at pupunan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Ang tigang ng lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maasahay laging Panginoon, panig sa napi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa, sana nga pinalaya niyang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay
itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingan. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na iwasan ang pagtatangi ng tao dahil linirang ng Diyos ang mga aba upang maging mayaman sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, "Dito kayo maupo," at sabihin naman sa dukha, "Tumayo ka na lang diyan," o kaya'y sa sahig ka na lang maupo, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tignan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bingi at utal.
isang tanda ng pagdating ng Mesiyas na inihayag ni Propeta Isaías. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at sinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan at lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakarinig na ang mga bingi at nakapagsasalita na ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. PWD, ano pong ibig sabihin nun? Person with disabilities. Kundi man po, person with disabilities, nasabi natin is person with special needs. Kumbaga sa paglipas ng panahon sa ating lipunan ay, tingnan niyo dati, disability, parang very negative. Ginawa nating special need. At ngayon, at siguro dati pa, ay meron ng PWD card na kung saan ay merong mga discount na nakukuha ang mga may card dito. And as much as possible, sa anumang establishmento ay meron tayong inilalaan na special lane para sa kanila. Kumbaga, kung hirap man sa buhay ang mga person with special needs, ang lipunan, ang pamilya, ay ginagawan talaga ng pamamaraan na mapagaan kahit papaano yung kanilang sitwasyon. May kanya-kanyang pagkilos, may kanya-kanyang pagtulong upang maramdaman ng taong iyon na hindi siya iba at itinuturing siyang talagang kabilang sa ating lipunan. Kanya sa panahon natin ngayon. Pero nung kapanahonan ng Panginoon ay hindi. Sa Ebanghelyo ay ating natunghan dito na may dinala kay Jesus na lalaking bingi at utal. At ipinamanhik nila na ipatong ang kanyang kamay sa taong ito. Pero sa halip na ipatong ang kamay, anong ginawa ng Panginoon? Sabihin na natin na naging maingat ang Panginoon. Bakit? Una, nung ginawa niya, inalayo muna ito sa karamihan. Anong dahilan? Sa banal na kasulatan po, kung meron mang isang kapansanan na talagang kaawa-awa ang sitwasyon, ito'y ang mga bingi at pipi o utal. Bakit po? Kasi wala silang pagkakataon na mapakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Eh di ba yun ang madalas sa utos ng Diyos sa lumang tipan?
Pakinggan mo, O Israel. Yun ang madalas na sinasabi. Yun ang madalas na pananalita ng mga propeta ng Diyos sa bayan ng Israel. Pakinggan mo, O Israel, o pakinggan mo, O bayan ng Diyos. Itong pinasasabi sa ng Panginoon. Pero ito, ang mga bingi, hindi nila kaya. Kaya parang double whammy ang kanilang nararanasan. At dahil hindi sila nakakapakinig, hindi na sila makapagpuri sa Diyos. So yun ang kalalagayan ng mga bingi at pipi at utal nung kapanahunan ng ating Panginoon. Kaya naging maingat ang Panginoon dito. Inilayo mo niya dito, muna yung lalaking ito, at ipinasok kanyang daliri. Lumura, hinipo ang dila, at sinabing Ephata, at ibig sabihin ibabuksan, at mula noon ay nakapakinig na at nakapagsalita na ang taong ito. Sa dinami-dami ng mga milagrong ginawa ng Panginoon, ito tinutukoy ng mga natin na messianic times. Ito yung katuparan ng ipinahayag ni Isaiah sa ating unang pagbasa, na kung saan ang mga Israelita po noon ay nasa pagkakatapos sa Babylonia. Kaya nawala sila ng pag-asa. Kaya sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, ganun na lamang pahayag ni Propeta Isaias. Pagsasalita ang mga pipi, makadidinig ang mga bingi, ang mga pilay ay makalulundag na parang mga usa. Ang mga tandang ito'y hudyat na narito na ang Mesiyas. At yun ang ipinahayag ng ating Panginoon. Pero tignan po natin, anong dahilan ni San Marcos at ito'y isinama sa kanyang ebanghelyo? At bakit magpahanggang ngayon ay inaalaala ito pinapaalala sa atin ito ng simbahan? Siguro mayroon pang ibang dahilan ng ating Panginoon. Kasi kung titignan natin, siya ba'y naparito lamang para pagalingin ang ating sakit? Siya ba'y naparito lamang para mga bingi makapakinig? Ang mga pipi at tutal ay makapagsalita ng maayos? Siguro mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit natin patuloy na inaalaala ang tagpong ito sa ebanghelyo ayon kay San Marcos. At ano iyon? Mari kasing nakapakikinig tayo, pero hindi talaga natin pinakikinggan kung ano ang mahalaga. Mari kasing nakapagsasalita tayo, pero ano ba ang nilalaman ng ating mga pananalita, lalo't higit patungkol sa ating kapwa-tao. At ito yung pinapaalala sa atin ni Santiago sa ating ikalawang pagbasa, na huwag daw tayong magtatangi. No discrimination, no favoritism, don't put prejudice on other people. Kasi sa panahon ngayon, aminin man natin hindi, napaka-focus natin sa image, sa panlabas na anyo ng ating kapwa. Pag meron tayong nakita na maganda rin nasa isip natin. Kapag nakakita tayo hindi kaaya-aya, kung ano-ano nang tumatakbo sa ating isipan. Maring minsan, yung mga person with special needs, maring minsan ay sa isip natin, o kapag nakalampas sa taong iyon, ay pinagtatawanan o meron tayong sinasabing hindi maganda. Kapag ganon, nagtatangi na ang bawat isa sa atin. At kapag yun ang ginawa natin, hindi tayo nagiging makakristyano. Dalawang bagay, mga kapatid, ang nais paalala sa atin ng ating Panginoon ngayong ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Yung una, yung mga taong bingi at hindi nakapagsasalita, ito'y kumakatawan sa mga taong ayaw makinig sa tinig ng Diyos. At dahil ayaw nila makinig sa tinig ng Diyos, hindi siya nakapagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. At maring napapabilang tayo dito. Maring napapakinggan natin ang tinig ng Diyos, pero ibinabahagi ba natin ito? Maring nakapakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero ito ba'y nagiging batayan kung paano tayo nabubuhay? Kung paano tayo nabubuhay sa kabanalan. So ito'y paalaala rin
sa bawat isa sa atin. Maaring ako nagninilay parati sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, pero higit na hamon sa akin ay kung paano kong isinasabuhay ang lahat ng sinabi at napakinggan ng bawat isa sa atin dito. So ito'y patungkol sa bawat isa sa atin sa pagkipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung pangalawa, ito. Tungkol sa pandinig at pagsasalita. Alam natin na hearing is different from listening. Lahat tayo may kakayanang makinig. Pero hindi lahat sa atin ay may kakayanang makinig. Kaya pa inisip ko ano sa Tagalog ng listening at hearing. Pero parang isang word lang ang ginamit ko, makinig at makinig pa rin. Pero naintindihan natin iyon. Lahat tayo may kakayanang makinig, pero hindi lahat sa atin ay kayang makinig. Iyon. Lahat tayo may kakayanang makinig, pero hindi lahat ay kayang makinig. Kasi sa dami ng ingay sa ating paligid, pero mga tinig na nais talagang mapakinggan. Halimbawa sa ating pamilya, minsan maaring ang mga magulang natin reklamo sa mga anak dahil matigas ang ulo. Maaring minsan ang mga anak reklamo sa magulang dahil ang daming mga paalaala. Pero siguro sa gitna ng lahat ng iyan, mga kapatid, ito, baka sa pamilya natin, meron talagang taong gustong mapakinggan siya. Sa likod ng lahat ng kanyang mga paalaala, sa likod ng lahat ng kanyang sinasabi, may mga tao sa ating pamilya na ang gusto ay mapakinggan siya. Pero tayo, ayaw nating makinig. Diba, minsan ang mga nanay tatay natin paulit-ulit, parang masirang plaka na. Pero bakit? Siguro dahil tayo mga anak, ayaw itong pakinggan. Ayaw nating makinig. Ayaw nating makinig. Diba sabi ng matatanda, pasok sa kanan, labas sa kaliwang tainga. Hindi ba pwedeng pasok sa kanan, dalhin sa isip, dalhin sa puso, saka natin unawain ano yung nais nilang ipadinig sa atin. Ano yung nais nilang iparating sa atin. Yung pangalawa, pagsasalita. Marami na nagsasalita. Buksan mo ang TV, marami kang mapapakinggan dyan. Buksan mo ang radyo, marami nagsasalita diyan. Sa social media, marami din nagsasalita. Pero, tignan ho natin, sinusuri ba natin kung ano yung kanilang mga sinasabi? Baka mamaya, puro basura lamang ito. O di kaya, baka tayo, kapag tayo nagsasalita, ano bang nilalaman ng ating mga salita? Baka mamaya, puro chismis lang. Baka mamaya, kwentong barbero lang. Yung mga salita ba natin ay nakapagbibigay inspirasyon o madalas ay nakapananakit ang ating salita?
Ako, aminado ho ako, pag mainit ang ulo ko at galit, nag-i-English ako. Bakit? Kasi limitado English ko. Hindi. Sabi ko, at least makokontrol ko ang aking sarili. Hanggang dito lang yung English ko. Kasi pag nagtagalog ka sa galit, marami tayong mapapakinggan. Pero yun lang minsan, siguro ko, yun ang pamamara ko para makontrol ko rin aking sarili sa pag nagsalita. Minsan kasi pag galit tayo, kung ano na lang yung lumalabas sa ating bibig. Baka mamaya dito sa paroka, puro mag-English na lamang tayo. Dahil limitado English natin. Pero yun, kapag may mga issue ba sa lipunan, sa simbahan, kaya ba nating iparating ang ating tinig? O tahimik na lamang tayo sumabay sa agos ng karamihan? Hindi man ho tayo bingi, hindi man ho tayo utal o pipi, ang ebanghelyo ng Panginoon ngayong linggo ay para sa ating lahat. Maring hindi tayo bingi, pero nagbibingi-bingihan. Maring hindi tayo utal, pero ano ang nilalaman ng ating mga salita. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama, bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli sa may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. May pananalig tayo manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangailangan. Ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan, lalo na ang mga pari at namamanata sa Diyos, naway maibahagi nila ang kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang pamahalaan, naway maging bukas ang pandinig at puso sa inahing ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makaisa sila sa mga banal sa pagpupuri sa Diyos sa kalangitan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlon at Cecil Aguilar, Ofelia Torres, Jayan Louie, Jacelian, Jeanlyn Calimon, para sa natatanging kahilingan ni Alexis Santos, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Richard Lee San Pedro, Christine Infante, at Father Daniel Coronel. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinario Ligaya Catalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, Joel Bartos at Wency De Jesus. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Wenceslao Sr., Emeterio, Felicitas at Orlando. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo po ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming mga puso sa pagtanggap sa mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain ng buhay mo. Tangkay na ang palay nagmula sa Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng nawagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkulong mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan na iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot idinaranghal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utan na loob ng iyong mga itinatangi na mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ako. Lubos. Sariwang pastulan, pahingahan ko, ang batisan hatid sa kaluluwa ay kaging. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo at buksan ang ating mga tenga at makapagpuri sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.